Sige po, palakpak para sa Diyos. Yes, 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 sige. Hallelujah. Sige po, dagdagan natin yung sinabi po ng ating prayer leader, ating pong Elder AJ. Gawa po tayo ng exercise. Yung pong iba dito, kabisado na ito eh. Pero mag-inhale, exhale po tayo. You can do the math. Alam niyo na po ito, no? Sige, tayo po tayo. Para mas lalo tayo hindi makatulog, sabi nga po ng ating prayer leader. Na alam niyo na po yung ilalagay natin yung ating mga kamay dito. Tapos pag yung final count po, ibubuksan po natin ng ganyan. Remember? So yung pong hindi nakakaalam, sunod po kayo sa ating gagawing exercise. On my count, inhale, exhale po tayo. Inhale. One more. Inhale. Praise the Lord. For the last time, inhale. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Come on, bless the name of the Lord. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Be glad in it. Come on. Woo, woo, woo. Praise the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the holy name of God. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na. I believe wala na pong matutulog. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan po patungkol po sa ating pananampalataya, yung fighting faith. Alam naman po natin, pag pinag-uusapan yung ipinaglalabang pananampalataya, madalas alam natin, maraming pananampalataya ang kanilang ipinaglalaban. Dito na ako, sinilang, dito na ako mamamatay kung ganito ang gagawin mo. Ito yung tunay na pananampalataya, and so on, and so on. Ano nga ba talaga? Ang tunay na pananampalataya talagang ipaglalaban po natin, fighting faith. Alam po natin, gaya po ng ating narinig na, mga kaawitin pa lamang, wala na pong ibang pananampalatayang ipaglalaban. Maliban po sa pananampalatayang nakastandig, nakasandal sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen! Amen! Ito po yung pananampalatayang pinaglalaban ni Apostol Pablo. Sabi po niya, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sabi po ng unang Timoteo 4:7. Amen. At ito rin po yung ating patuloy na pinag-uusapan. Pang-atlong linggo na po ito, no? Fighting faith. Yung fighting faith na ito talagang pag ipinaglaban po natin to. Sabi nga po ng ating bishop, a fighting faith is a faith that pleases God. Pinag-usapan po natin, faith that fights deception, yung pong panlilinlang, yung mga na-scam. So, pinag-usapan na po natin yan. Lalo na po yung faith, fighting faith against temptation. So, yung temptation po, sabi nga natin, pag natetempt po tayo, hindi pa po tayo nahuhulog sa kasalanan. So yung pag bumigay ka na, nag-yield ka na sa temptation, yung pong temptation, nag-yield ka na, yun na po yung sinasabi lang temptation in action. So yun po ang ating patuloy na nilalabanan at hindi patuloy-tuloy po yan. Deception, temptation, patuloy po kasama po ng ating pag-uusapan ngayon. Talagang oppression. Pag pinag-uusapan yung oppression, siguro lahat tayo makaka-relay dito, no? Yung pong oppression sa ating mga, meron ba? Oppression po sa ating mga biyenan, yung mga wala pang biyenan. Sa ating mga kaibigan, mga boss sa trabaho, kaya kasama sa trabaho, sa eskwelahan, yung singkagaling, nagmamagaling sa eskwelahan, and many more, oppression. Ano lamang po yun, mga small kinds, examples ng oppression. Pero dito po sa ating pag-aaralan, matindi po yung oppression na ating pag-aaralan. Kaya nga po, we need the kind of faith na talagang labanan po itong oppression na ito. Yung persecution, ayun po, persecution, oppression, mga injustices,
ill treatment, and so on and so on. Ito po kasi yung prolonged, cruel, or unjust. Prolonged, cruel, or unjust treatment, control. Ito po yung state of being subject to unjust treatment. Ito po yung oppression. Tapos, oppression yung mental pressure. Mental pressure or distress. Ano pa ang ibig po sabihin ng ating pinag-uusapan patungkol po dito sa oppression? Sa Tagalog, ano yan lupig, pagsiil, pagmamalupit, masalaya po ano pa kasalanan, pagpapahirap, pananamlay. Pag na-oppress ka na, talagang dinadanan ka na po ng talagang ayaw mo nang tumayo, pa-oppress ka na. Tapos pag sobrang-sobra na po yung oppress na yan, tuloy-tuloy na po yan sa depression. Na depression na sikat po ngayon, lalo na sa ating mga kabataan. Yung pong depression noon, yung stress, hindi man natin alam, tayo pong nasa edad na, diyan ako po magtasgamat, baluin na po nung niniwag kayo. Di ba, hindi naman uso yan? Ngayon po, kanina lang sa aming CU, yung pong isa namin kasi yung sabi niya, Mami, asan yung aking cellphone? Ba't saan mo nilagay yung cellphone ko? Depressed na ako niyan, depressed na. Wala yung cellphone, madi-depressed na yung anak yang malati. So, ito po ang pinag-uusapan. Kaya kailangan po natin ng isang pananampalataya na para po malabanan po itong oppression, yung pagsiil. Atin yata ang kantay niya, yung Bayang Magilo ba? Bayang sa manlulupig, di ka ba sisiil sa dagat at bundok, maraming hook, kasama si Tarok. Ditang matuwang kalupa ko, ditang balo daw po rin hukbukan nitan Di ba yung si Commander Tarok? Dan balo rin. Sabi, nino kayo Commander Tarok? Gawari po nga sa dagat at bundok, maraming hook, kasama si Tarok nga. Corny yan po. Ito po, chronic, talagang pag hindi po natin ito nalabanan, mas matindi po yung chronic stressor that can lead to poor and mental health. Ano pa ba yan? Yun na ba yan? Atin niya pa a type of trauma. Yan. Yan yung pantunan ko Yan yung pantunan ko na din pa. A type of trauma that can lead to mental health. Di ba? Kaya po merong, alam nyo nasisiraan ng bayit pag sobrang oppressed na pupunta po sa distress. Ito po kasi yung being under attack, pressure, stress, cruel control by someone or something. Pag talagang na-mental ka na, stress ka na, wala. Tapos pati yung mayroong bubulong sa'yo, magpakamatihan na ka, wala ka nang magagawa niyan. Patay ka na dyan. Sabi na, yung long-term event talagang pag hindi mo talaga nilabanan ng pananampalataya, ang sabi po kasi, when you give up on oppression, giving up on oppression, binibigyan daw natin ng pagkakataon ang ating kaaway si Satanas for possession. Giving up on oppression opens Satan for possession. Giving up on oppression opens Satan for possession. Ayaw po ng Diyos, ang bawat isa atin ay talagang matalo po ng ganitong kalaban natin, ng ating mga spiritual, mga Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga po at ang sabi po ng Lucas 4:18-19, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito.
sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Amin pong dalangin ang patuloy na pagkilos ng iyong kapangyarihan, pagpuno ng iyong presensya sa buong sanktuaryong ito, sa bawat sulok ng puso ng iyong mga nakasama ng iyong lingkod na gagamitin na patuloy po kaming makaalam ng katotohanan mula sa iyong mga salita na siyang magpapatibay ng aming pananampalataya. Patuloy na pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos. Alam po namin sa aming mga puso, sa hapong ito, walang ibang nais maitaas ang bawat isa sa amin, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. At alam po namin sa paglabas namin sa bahay-sambahang ito, bahay dalanginang ito, kami ay bibigyan mo ng bagong tibay pananampalataya, bagong taas-antas ng pagsamba sa iyo, o dakilang Diyos, at buong pagtitiwala na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Mula ngayon, bukas, hanggang sa darating pang mga araw, nang sa makikita ka namin, o dakilang Diyos, na mukhaan. Ito po ang aming samadalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Sige po, bigyan po ng palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Ito po kasing oppression, alam po natin, madalas gawa po ng ating kaawayan at madalas kung minsan pinapahintulot po ng Diyos para makita po talaga ang katatagan ng ating pananampalataya. Para talagang may pakita natin, may patotoo natin na pag tayo ay nanahan sa mga salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako na siya po ay kasama natin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, yan po ang isang paraan para po tumibay ang ating pananampalataya. Kaya lang kung minsan po yung mga oppression ay dahil sa ating mga sarili. Halimbawa po, yung mga nakakasikit dito sa, ano ba yung sakit sa lalamunan, yung matalik sindi, matalik minum, nagkakasakit sa baga. Sino po ang may kasalanan nun? Si Satan. Siyempre, yung pong ating sarili mismo. Meron po kaming isang another kasi yung kanina, nagpapatuo siya, nag-share po siya daw ay nagkakaroon ng oppression dahil siya ay talagang nagtiwala sa kanyang mga kamag-anak, sinuportahan siya sa kanyang mga malalaking gastusin. Tapos, nung sinuportahan siya, parang nagtiwala siya. Ngayon, ino-oppress daw siya. Bakit hindi ka magtrabaho? Bakit ganyan pinababaya? Para sa kanya po, oppression yun. Pero, kagagawan po niya kasi nagpapabaya siya sa kanyang sarili. So, long story short, talagang dinepo si Kaso, hanggang pong nakapagtrabaho siya. Tapos nung nakapagtrabaho siya, tapos naayos ang kanyang buhay, doon siya muling kinausap ng kanyang mga kamag-anak. Ibig sabihin po, hindi talaga galing, nasusunod po nyo, yung pong mga ibang karamdaman, yun po talaga, yung mga ibang pagsubok, alam po natin yan, pinapahintulot ng Diyos, mga pangangailangan. Minsan, bigla ka na lang mawawalan ng mahal sa buhay, gaya po, kamakailan lang, siguro po, sunod-sunod, 4 na apo ata yung ating pinag-funeral sa ating pong mga kapatid. Bukas, meron pa. Yung isa po nating kapatid ditong bata-bata lang, siguro mga mid-40s ba yun o 30s? 31. 31 years old. Kalakas na pa po. Last 8. January 8, tama ba? May testimony pa Wednesday, tapos bigla na lang na-atake. Wala, bigla. Bukas po, ipagpipineral natin. Ang ibig pong sabihin, may mga pagkakataon pong dumarating sa ating mga buhay, pinapahintulan ng Diyos, parang oppression, tapag talagang dinibdib po natin, nakakasakit tayo. Tapos, trabaho, hindi tayo makahanap-hanap ng trabaho. Tapos, yung relationship, nagkakaroon ng problema yung relationship. These are the kind of oppression na talagang ginagamit po ng ating kaaway. Lalo na po yung sa pamilya. Yan po ang puntirya ng ating kaaway. Sirain ang pamilya, i-oppress ang pamilya para masira ang pamilya. Minsan, ipahihintulot po yan ng Diyos, pero ito po ang pagkakataon para lalo tayong magtiwala manahan
sa mga pangako salita ng Diyos na nandiyan po siya para siya po ay ating lapitan. Ito po yung una nating pag-uusapan. Paano ba natin talaga malalabanan ito pong mga oppression na dumarating po sa ating mga buhay? Gaya ko nga sinabi po kanina, ginagamit po ng dyablo ang mga oppression na yan. Sabi po ng salita ng Diyos sa Acts 10:38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing. Ito po yun, pakinggan po yun. Doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Yung pong NIV, ganito rin po ang kanyang sinasabi ng salita po ng Diyos. Healing all who were under the power of the devil. So, yung pong mga oppression po, dumarating po sa ating mga buhay, ginagamit po ng ating mga kaaway yan, yung mga oppression na yan. Meron po kasi nagsasabi, mga iba naman, temporary, a demon temporarily gaining victory over a Christian. Pag sabi ko nga kanina, giving up on oppression opens Satan for possession. Ito po yun. Binibigyan ng pagkakataon ang kaaway si Satanas para po manalo sa mga mananampalataya. Yung pong being oppressed is being under the power of the devil. Being under the power of the devil. Pag hindi po tayo talaga naging attentive, pag hindi po tayo talaga nanahan sa kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, tetempo tayo ng oppression ng ating ni Satanas para mahulog tayo sa kasalanan. Kasama na po yan, yung ating pinag-usapan nga, temptation. Temptation, oppression, tapos tetem ka ni Satanas. Ayan, sige. Tapos ang kasing distress. Ano ba yung pinag-usapan natin kanina, yung sikat na salita? Depress yun, distress nga. O distressing nga, sabi ko. Sabi ko na, mali nga sabi ko eh. O distress yan. Depress. Di ba? Yan, hanggang sa ma-depress ka na. Yan po ang gamit ng kaaway. At mayroon pong epekto yan sa buhay nating mananampalataya. Pati po yung ating paglilingkod sa Diyos, pag na-oppress ka, paano natin bibigyan ng halimbawa ito, yung ihinder ng Christians para maglingkod sa Diyos, parang in-influensyahan po yung mga Kristiyano, yung kanilang behavior, spirituality. Bigyan po na siguro ng halimbawa. Yung na-oppress ka na, para mahinder na yung paglilingkod, oppress, halimbawa, mga pastor, yung mga pastor. Sasabihin ni Satanas, ayan, preach ka ng preach, share ka ng share. Wala namang nangyayari sa ginagawa mo. Ayan, wala ka namang suporta, wala ka namang nakuha ang suporta. Tapos, manaral ka, alamang maniwala. Sasabihin po ng ating kaaway, meron na bang naligtas sa iyong, marami pong kasinungalingan ipapasok ang ating kaaway. Kahit po hindi mga pastor, kahit po sa inyo, sa ating paglilingkod, sa ating mga buhay pananampalataya, yung aking asawa talagang ang hirap-hirap ng trabaho. Kala siguro niya, di ba, yung babae, yung lalaki, uwi ng gabi, tapos gagalitan si Mrs. naman. Kung alam mo lang yung gawain ko dito sa bahay, hirap na ako. Kung alam mo lang yung gawain ko sa opisina, ang dami ko problema. Madami po, mga minor example na gagamitin po ng ating nakasunod po, nasusundan, kahit po sa eskwelahan, yung mga teacher nyo, ikaw talaga, Juan de la Cruz ka, ang bobo-bobo mo. Yung po mga, di ba? Lagi ka na lang late. O di wag kang magpalit sa susunod para hindi ka gagalitan. Di ba? Ganun lang yun. Lagi na lang mababa ang grade mo. O di mag-aral ka ng leksyon para hindi ka ma-oppress ng iyong teacher. Marami pa po. Tapos yung mga driver na namamasada. Ganito na lang. O kamusta na ka? Ito talagang napakahirap ng pasada. Siguro hindi na talaga ko aasenso.
Kasama po yun sa ating, yung mga sinasabi natin, dahan-dahan po tayo sa lumalabas sa ating mga bibig. Meron pong ano yan, meron pong power yan, meron kapangyarihan yan. Mamaya, abutan po natin yan. Masyado pong, ituloy po natin. Ito pong, meron kasing, ano yan ano pa, siguro, dagdagan ko lang. Wala namang nangyayari. Pupunta naman ako sa church, praise and worship, tapos, preaching, tapos offering, tapos declaration of faith. The Lord bless you and keep you. Wala. Ganun. Pag ganun po talaga, ang pumapasok sa atin, ma-oppress po tayo. Pero pag, again, I always, yung pong kasama ko na naman, sabi po na, doon siyang anak niya pong, may depresya, kanuling nga yung cellphone na, wari ba, Luis, di mo ba alam pag tayo pumupunta ng church? Punta naman tayo church, tapos magsa-Sunday school na naman ako, tapos uwi na tayo, tapos parang ginawa na lang routine. Dito po, pag ginagawa na lang nating routine, ang pagpunta sa church, yan na po, dahan na po tayo. Pumapasok na po yung oppression. Pero victory po tayo ngayon dahil andito po tayo para sumamba, makinig sa salita ng Diyos, mag-awit, umawit para sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, this is the day that the Lord has made and we will rejoice. Ito po, we will rejoice. Come on and be glad in it. Hallelujah. Amen. Victors po tayo. Victors po tayo. Yung kinanta natin, you are my champion. Diba? Victory I have in Jesus Christ, forgiveness for He was crucified, boldness in every part of me, deliverance His life and set me free. I'm reigning with Him upon the throne and conquering upon His throne, living a life with Christ as Lord and King. Living a life with Christ as Lord and King. Ito po yung ating victory. Mananalo tayo. Laban sa deception. Laban sa temptation. Laban sa oppression. Praise the Lord. Alak pa paging first point niya. Nano ng oras, alas pandalas ang mundi. Yun po kasi effect po niyan, chronic sickness. Ayan, pinag-usapan po natin, confusion, mental torment, restlessness. You can do the math. Nararanasan po natin ito. Pag dumarating po tayo, pinahintulutan po natin, ma-oppress tayo all the way to depression, emotional manifestation. Tapos gusto mo, mag-isa ka na lang dun sa sulok. Tapos iiyak-iyak ka. Tapos hahanap ka ng mga kasamong mag-piti-piti-piti kayo, mag-piti-piti party na lang kayo. Sister, samahan mo naman ako. Ano yon, sister? Kasi na-depress ako ngayon, na-oppress ako ngayon. Ay, ganun ba, sister? Ay, pareho tayo. Sige, punta natin. Na-oppress din ako. Ay, meron din tayong kapatid na oppress din. Tara, punta tayo ng SM. Mag-piti-piti party na lang tayo. Yan pong ngaliwa, Maylila. Ay, tindihan daw po yung buri ko sabihin. Pero ito po. Okay, punta na po tayo sa ating pag-uusapan. So much for that. Paano po natin talaga malalabanan itong mga deception, temptation, at saka oppression, all the way to depression. Wala na pong mauna pa. Go to the throne of His grace. Go to the throne of His grace. Ang sabi nga po ni Bishop, nung Friday sa aming pag-aaral, yung pong throne, ito, yung throne po, yung nasa elevated place po yan. Always nasa elevated. Go to the throne of place, supremacy. Yung supremacy po ng ating Panginoon, God's power and honor. Alam po kasi natin, pag kay Kristo na po tayo, we can always enter God's presence dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Dahil, ano ba yung kinata natin ka na? Yung identity ba? I know I am. Pag alam po natin kung sino tayo kay Kristo Jesus,
Ako aking second point, Lahi pa ito. What nilinundag kong tambing. Anyway, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Go to the throne of His grace. Alam po natin, wala tayong ibang pupuntahan sa throne of grace. Alam po kasi natin, pag merong, di ba? Pag meron kang pangangailangan, meron kang depressed, oppressed, sino kayang pwede kong tawagan? Tiyatest ko nga si sister, tatawagan ko si sister. Ang sabi po ni Bishop sa amin, before going to your phone, go to the throne. Before going to your phone, sabi po niya, go to the throne. Unahin po natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating pinag-usapan. Alam naman natin, di ba? Alam naman natin, ang Diyos mismo sa Matthew po, come to me, all you who are weary and are heavy burden. And come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Come to me. Go to the throne of His grace. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest. You will find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Wala na po tayong pwedeng unang puntahan. And then after going to the throne of His grace, siya po ang magdidirect sa atin kung ano po ang ating susunod na gagawin. Hallelujah. Because Jesus is the only one who can help us with whatever is oppressing us. Jesus is the only one who can help us with whatever is oppressing us. Because when being oppressed, alam naman natin, your soul is being restless. Pag na-oppress po tayo, yung ating soul is being restless. Kaya nga po sinabi ng Diyos, come to me, all you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya nga po, don't worry. Don't worry about anything. Huwag po tayong mag-alala. Sabi po ng salita ng Diyos, ano po ang ating gagawin? Pray about everything. Pray about everything. Sabihin po natin sa Diyos. At pag sinabi po natin sa Diyos, pasalamatan na natin ang Diyos dahil pag tayo po ilumapit sa Diyos, lagi pong may nakahandang tugon. Ang Diyos, tell God what you need and thank Him for all He has done. Marami na pong ginawa ang Diyos noon, ginagawa ngayon at marami pang nakahandang gagawin ang Diyos sa darating na bukas. Then, ito po, doon pa lang natin talaga ma-experience yung God's peace, which exceed anything we can understand. Yung pong kapayapaan will guard our hearts and mind habang pong tayo namumuhay kay Kristo Jesus. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Kaya nga po, yung peace can always be found when we approach God's throne of grace. Peace can always be found when we approach God's presence, God's grace. Kaya nga po, malalabanan po natin ang oppression, basta yung pong ikalawa, pag kaya para po malabanan natin, yung una nga, always remember, unang-una, go to the throne of His grace. Yung pong ikalawa, remember your identity in Christ. Remember, sabi ng kintatama nun I know who I am. I know who I am. Balo yun po talaga, nung ninui kayo kay Kristo. Pag alam po natin, tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating mga puso, na talagang always remember what Jesus Christ has done on the cross of Calvary. Can you imagine that? Na talagang yung pong ginawa ng ating Panginoon, madalas, alam po natin, nung siya ay nakapako lamang doon sa krus, pero ang dami na pong naranasan ng ating Panginoong mismo, Kristo Jesus, yung pong kanyang suffering, yung pong na-experience niyang suffering. Remember, bago po siya naipako doon sa krus, yung kanyang arrest, yung betrayal, torture, all the way to crucifixion, bago po yun, marami na po siyang oppression, pagtutuyang tinanggap
Yung pong mga Pharisees, mga Sadducees, and everything, mga talagang matataas na tao sa lipunan, inoppress po ang ating Panginoon. Pero alam po ng ating Panginoon kung sino, kung ano ang kanyang layunin. Ganon din po tayo pag alam po natin, yung Kristo nga'y pako sa krus, namatay, pero nabuhay na maguli, ito po ang Kristo ngayon. Nasa sa atin. I know who I am. Don't forget, always remember your identity in Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Because yung pong mundong ito, talagang sinasabi, state that those who, yung pong lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus at bilang Panginoon tagapagligtas, we are children of God. As many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, children of God. But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So maaaring sa ating pong mga bisita, narinig nyo na ito, pero ulitin lang po natin, mahal na mahal po ng Panginoon ang bawat isa sa atin, ng Diyos, ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, ulit-ulitin natin yung ginawa, binigay po niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang ang sino man ang sa Kanya ay manampalataya, maniwalang si Kristo, tinubos na ang ating mga kasalanan, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po tayo ngayon, but as many as receive Him, to them gave He the power to become children of God. Tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Tiyakin lamang natin na talagang ginawa na po natin ang desisyon na tinanggap po natin, pinagsisihan na po natin ang lahat ng ating mga kasalanan, ginawang Panginoon, tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. At kung sakali, duda pa kayo, mamaya po, wag po kayong uwi, wag po tayong uwi, na hindi inuulit po ang desisyon ito na tanggapin po si Kristo Jesus sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, this is our identity in Christ. When you understand who you are in Christ, ito po yung kapangyarihan natin. We will gain the power na kailangan po natin. For you are children of God, tayo po yung mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, mananagumpay po tayo. Dahil nasa kay Kristo na tayo, greater is He that is in me. Ay, hindi ko ito kaya. Talagang matatalo na ako. Magpapakabatay na ako. Talagang wala nang pagka... Hindi po natin masasabi yun. Pag nasa kay Kristo po tayo, ang sabi po ng salita ng Diyos, greater is He that is in me than he that is in the world. 1 John 4:4 po ang sabi po ng salita ng Diyos. Nasa atin po si Kristo, mananagumpay po tayo laban sa ating pinag-uusapan, oppression. Huwag po natin yung oppression, all the way pumunta pa ng depression. Sa oppression pa lang, talagang ipakita na po natin na kay Kristo po tayo. See how very much our Father loves us. He calls us His children. Ganito po tayo, kamahal ng ating Panginoong Diyos. Tinawag po niya tayong mga anak. At ito, this is what we are. But this is what we are. Yung pong mga tao na wala kay Kristo, hindi po nila ito maiintindihan dahil hindi po nila kilala. They don't know Him. As children of God, we possess the power to overcome any form of oppression. As children of God, bilang pong mga anak ng Diyos, ito po ngayon, remember our identity. As children of God, we possess the power to overcome. We will overcome any form of oppression. Tandaan po natin yan. Kaya po natin yan dahil nasa atin po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ang kapangyarihan po niya ay nasa atin. Kung ang kapangyarihan niya ay nasa atin, greater is He that is in me than he that is in the world. Ang diablo po talagang pilitin gagawin ng lahat para po tayo talunin. Pero tandaan po natin, it's only not just who we are, but what we are. Not just who we are, but what we are. Sa pangalan po, sa pag-ibig po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Yun po talagang, pwede po tayo talagang makapunta kaagad sa ating Ama dahil po sa ating Panginoong Kristo Jesus. Isa pong soldier nandun po sa tapat
ng White House. Naka-uniforme yung soldier. Gusto po niyang makausap ang presidente. Kaya lang, hindi mo naman talaga basta-basta makakausap ang presidente. Kailangan dumaan ka muna ng ang dami mong dadaanan bago ka makapunta sa Oval Office. So, meron po isang batang lalaki papunta doon. Nakita po niya yung sundalo. Anong gusto mo, Chita? Gusto kong makausap ang president, sabi po ng sundalo. Ginawa po ng batang lalaki, hinawakan po niya ang kamay ng sundalo. Tapos pumasok sila sa pintuan. Wala pong walang humarang sa nila. Tuloy-tuloy po siya. Ang dami nilang dapat na lampasan na sila i-check-in. Ba't walang nag-check sa sundalo? Habang hawak po ng batang lalaki. Tapos hanggang makapasok sila sa Oval Office, wala pa rin simita sa sundalo. Tapos ang sabi po ng batang lalaki, nandun si Presidente Abraham Lincoln, Daddy, sabi niya, ang sundalong ito gusto ka rin niyang makausap. Nag-guess niyo po, pag nasa kamay po tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus, lagi po tayong pwedeng pumunta sa throne of grace ng ating Panginoon. When we know who we are and what we are, our identity kay Kristo na po tayo. Nang dahil lamang sa kanyang biyaya, for by grace you have been saved through faith sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Ito po, dito lang po sa talatang ito. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right in the heavenly realms. Pag talaga pong alam natin na tayo ay talagang mga anak ng Diyos, yung pong kapangyarihan ng ating Panginoon, di ba? I will give you more, you will do greater things that I did, sabi po ng Panginoon sa kanyang mga disciples. At yung pong power na resurrected Christ po, na ando na, seated in the heavenly places. Ibig pong sabihin, yung pong power and authority ni Kristo Jesus, binibigay na po sa atin ngayon. This is our identity. This is our identity. I have given you authority to trample on the snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Praise the Lord. So, kung nasa atin po si Kristo Jesus, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us. Wow! If God is for us, sino pa who can ever be against us? This is our identity. Always remember when go to the throne of His grace. Remember our identity. At lagi po tayong speak life. Speak the word, God's word sa ating pong mga situation, over our situation. There is power in our words, especially po, when we declare them in faith. Kailangan po pag nag-declare po tayo, kailangan pong i-declare natin yung nanggagaling sa ating mga salita na may pananampalataya. Kaya nga po kanina sinabi natin, yung pong teacher, pag tinanggap mo yung sinabi ng teacher, bobo ka, ayan, ano po yun? Operation po yun. Pag tinanggap natin yun, magiging bobo ka na, hindi ka na matatapos ng pag-aaral. Meron pong isang kwento, yung Gifted Hand, yung pong film na Gifted Hand. Mamaya po siguro ulitin natin yun. Balikan po yun, napakaganda pong kwento, Gifted Hand. Yung po kasing nanay ng doktor na dakilang neurologist, si Ben Carson. Lagi po niyang sinasabi sa kanyang sarili na bobo siya, mahina siya, napakasalbahe po niyang bata. Pero ang kanya pong nanay ay nagdedeklara ng mga positive words
sa kanya. And eventually, naging magaling pong manggagamot, si Ben Carson. Mamaya po, ibalikan po natin ang kanyang kwento. Pero dito po, kasama po kasi natin pag-usapan, speak God's word over your situation. Speak God's word sa ating pong pamilya. Speak God's word sa ating pong trabaho. Talaga itong trabahong ito, talagang itong business na ito, ito'y pagpapalain ng Panginoon. Pag sinabi pong, wala nang pag-asa ang negosyo ito. Talagang babagsak na ang negosyo ito. Ayun po. You can do the math. Just expect what's going to happen. Babagsak na. Pero speak light. There is power po sa ating mga salita. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kaya nga po, ito po yung nangyari. Alam natin, yung kwento ng mga Israelitas nung sila pa'y complain. Na po sa kanilang paglalakbay nung nasa ilang na po siya sa desert. Sabi po nila, buti pang mamatay na lang kaming dito kung dito lang kami lilibing. Buti pa dun sa Egypt, ang daming pagkain, mga magandang buhay doon. Kung dito mo lang kami dadalhin, ganitong buhay ang mararanasan namin. Complain mo sila ng complain. Ang sabi po ng mga Israelitas, mas maganda pa, dito na lang kami mamatay. So, marami pang ibang negative words. So, siguro po, napuno. Hindi lang, siguro napuno na po ang Diyos sa kanila. Ang sabi po ng salita ng Diyos dun sa Numbers 14:28, ang sabi ng Diyos, so, sige, sabihin mo sa kanila, as surely as I live, declares the Lord, I will do the very thing I heard you say, I heard them say. And true enough, alam po natin yung kwento. Lahat po in the 40 years na paglalayag nila sa disyerto, lahat po ng mga nag-complain ay hindi na po nakaabot dun sa lupang mga pangako. Ang pinapasok po ng Diyos, kung babasahin po ang kasaysayan ng Joshua, yung mga 20 years old pababa, dahil po namatay na lahat yung nag-complain sa ating Panginoon, yung pong mga bagong henerasyon po na panguna po ni Joshua generation, 20 years old and below. Yun lamang po ang nakapasok. So, napaka-importante po ng lumalabas sa ating mga bibig. Yeah? Sa ating pong mga anak, kung nakikita po natin silang talagang mahina sa pag-aaral, itulungan po natin, mag-declare po tayo ng mga positive word, declare life sa ating pong trabaho, sa ating mga, malakas ako, hindi ako talagang pinagaling na ako ng Panginoon, and many more. Magkakatrabaho ako this coming month. Marami na po tayong mga testimony. Ayon sa kanilang declaration, hindi ako mangungutang. Darating yung pambayad, exact date. Marami po talagang nagpapatotoo po sila. Hindi sila nangutang dahil dineclare nila ang Diyos ang magpo-provide. Ang Diyos ang magpo-provide. So, kumusta ka na ngayon? Ito talaga yatang wala nang pag-asa ang aking relation. O kumusta ka na yan? Ito talaga sigurong hindi na ako magkakaanak. Ito siguro, ganito lang siguro. Ito. Nasusundan po nyo, pag mag-declare po tayo ng positive, o kumusta ka na yan? Better than good. Di ba si Bishop, sabi niya, ang tanong niya sa atin, kamusta na kayo mga kapatid? Anong in-expect niyang sagot sa atin? Nakaling mo yun Nananariwa. Balude pa pala. Di ba ang sabi po ng ating, ubas ka ba o pasas? Sabi po ng ating Bishop, kamusta ka na yun? Better than good. Better than yesterday. Nananariwa. Yun po ang gusto makikita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kumusta na po kayo ngayon? Nananariwa. Better than good. Better than yesterday. Dahil lamang po yan sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Come on! Go to the throne of grace. Remember your identity and speak God's word sa ating pong mga situation. Have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt, ito po yun, wag magdududa in their hearts, but believe what they say. What they say, according to the will of God, of course, will happen. It will be done for them. I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it,
and it will be yours. Itong taon na ito, makakaon ako sa mga pagkakautang. Itong taon na ito, magbabayad na ako ng utang. Yung mga may utang. Meron po kasi, sa ating pong mga siyo, minsan ginagawa pong gagawin din tagnan yung siyo para makapanutang. Pero hindi po yun. Pag yun po nalaging mababaon na po tayo. Pero this year, bukas, alam ko, meron na handang pagpaparan Diyos. Pag-pray po natin yung ating mga anak, yung ating situation, laging speak the word of God sa lahat po ng ating situation. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe, therefore we speak. So, fight oppression with the words of faith fight oppression with the words of faith in our declaration. Words of faith. Mag-declare po tayo ng talagang pananampalataya, words of faith. Malalaban po natin yan. Basta wag po tayong susuko. Na talagang nakikristo na po tayo. We should always go to the throne of His grace. Always remember po yung ating identity sa ating Panginoon. And always speak God's word over our situation. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ang ating pong Panginoong Kristo Jesus is our freedom from any form of oppression. Christ is our freedom from any form of oppression. Balikan ko po yung kwento po sinasabi natin. Si Ben Carson. Noong pong kabataan niya, nung siya po ay nag-aaral, si Ben Carson po has a violent temper. Talaga pong sa kanyang, meron po siyang kapatid sila nag-aaral. Yung pong kanyang nanay, lagi po niyang, kasi po, minsan sa isang sa damit lang, hindi nagkasundo, merong gustong damit na isuot si Ben na ayaw pasuot ng nanay, merong gustong pasuot si nanay. Pupukpukan niya pong mantilyo. Imanag yung buntok. Talagang siguro patenin, papatin siguro. Dahil sa kanyang violent temper. Hindi lang po yun. Sa eskwela, sa kanila pong eskwelahan, meron pong balisong na maliit si Ben Carson during his teenage life. Yung pong kaklase niya, meron siyang pinakikinggang stasyon sa radyo. Inilipat lang ng kaklase niya yung stasyon. Inundayan po niya ng saksak yung kanyang kaklase. Buti na lang nabali po yung talim dahil tumama po yung talim sa sinturon ng kanyang kaklase. At sa ganito pong temper, isa pong panahon, dahil ayaw siguro ni Ben na manatili ang ganitong violent temper sa kanya, nabasa po niya, nakarating po siya sa Book of Proverbs. At doon po niya natutunan kung paano po niya kontrolin ang kanyang temper. Sa kanila pong bahay, pag nanonood po sila ng TV, binabawalan sila ng kanilang nanay. Ang sabi po ng nanay niya, talagang aalisin yung plug. Sabi niya, 2 program lang kayo sa loob ng isang linggo. At dinala po niya yung magkapatid sa isang library doon. Pinagbabasa po nila ng bibigyan po sila ng assignment ng kanilang nanay ng 2 books to read in a week at magre-report po sila kung ano. So eventually, nag-iba po si Ben Carson hanggang siya ay maging successful maging isang dakilang manggagamot, neurologist, doon po sa John Hopkins Hospital. So naging bantog po na manggagamot neurologist si Ben. Isa pong naging dahilan ng kanyang success kabantugan noong 1987.
meron pong twins, magkadikit po. Makikita po niyan, yung gifted hands. Balikan niyo po. Meron pong dalawang kambal. Siyempre, kambal na yadwalan eh. Ito yapin. Merong kambal na lang. Magkadikit po ang kanilang ulo. Imposible na may paghiwalay dahil masyadong mga sanggol po ito, masyadong madugo, masyadong mahirap yung operasyon. Pero sa pag-aaral po niya, pero hindi po nalimutan ni Ben. Dumulog sa Diyos sa panalangin. Humingi si Ben ng panalangin, ng wisdom sa Diyos. And true enough, sa lahat ng mga kamitan, marami pong proseso. Doon po, habang ginagawa yung operation, meron po siyang mga 50, more or less, assistant, doctors, and nurses. At naging successful po yung operation. At ito po yung nagilan. Dahil yung kanya pong nanay, si Ben po sa kanyang kalagayan, nag-speak po ng positive words. Hindi ka bobo, hindi ka magiging tanyag ka, ang sabi, magtatagumpay ka, magiging successful ka. Ang sabi po ng kanyang nanay. At sa isa pong interview, isa pong tanong, ang tinanong kay Ben, sa iyong mga ginagawa, nananalangin ka ba? Sabi po sa kanya, araw-araw akong nananalangin. Pag araw-araw po tayong nanalangin, alam natin, we always go to the throne of His grace, na remembering our identity, na whenever we speak words of life, positive words, andyan po ang Diyos para gawin pong tunay, totoo. Ganap ang ating pong mga panalangin. Praise the Lord. How can we ever forget? How can we ever forget ang ginawa po? Kung ulitin ko lang po, ang ating pong Panginoon, Kristo Jesus, yung pong kanyang suffering, yung na-experience po niya, including betrayal, sinabi ko po kanina, arrest, torture, all the way to the crucifixion, even before the crucifixion, di ba? Dinuraan siya, pinagsusuntok, tinakpan yung kanyang mata. Hulahan mo kung sino ang sumuntok sa iyo. Madami po, all the way to the cross, habang nasa cross po siya, alam po natin, tinutuya pa rin siya, ino-oppress pa rin siya. Pero bakit hindi po siya nagpatalo? Kasi po, ang ating Panginoon, ginawa po niya yon. So complex, para lang po, voluntarily, in obedience to God's will. Remember, while He's praying, doon po sa Gethsemane, Father, kung pwede lang, hindi na ako mamamatay sa krus, pero not my will, but your will be done. Meron po tayong mga pinagdadaanan. Kayo po ang nakakaalam. Pero bago po tayo tumanggap ng hapunan, kayo po, kausahan po natin ang ating Panginoon habang po tayo umaawit. And when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. Sing, you are my champion. The giants fall when you said undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, nandito po ang bawat isa sa iyong mga anak. Ano man po ang bumabagabag sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, trabaho, eskwelahan, saan man dako dakilang Diyos, kung anumang oppression ang gustong dalhin ng aming mga kaaway, ikaw po ang nakakaalam ng kanilang nararanasan, ng kanilang kalagayan. Sa mga oras na ito, dakilang Diyos, nagdideklara po kami ng tagumpay. O dakilang Diyos, sa lahat ng mga ito, dahil alam po namin, kami ay nasa iyo. We are in Christ. We know our identity. The power that is in you, Christ Jesus, ay siya rin kapangyarihan na nasa sa amin ngayon. And we will win over this oppression sa aming mga buhay. Hindi po namin hayaan ang aming kaaway na si Satanas maagaw ang kapayapaan, maagaw o dakilang Diyos ang kagalakan sa aming mga puso, sa aming mga pamilya. Dahil ikaw ang aming kasama. Pag lumapit po kami sa iyo, O dakilang Diyos, come unto me, all ye who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Ito, dakilang Diyos, ang iyong pangako sa amin. Bibigyan mo kami ng kapayapaan at kasiguraduhang katugunan sa aming mga panalangin na tinatawag po namin ayon sa iyong kagustuhan. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aming samot dalangin. Sa iyong pangalan, Panginoong Yesus. Amen.